Alam nyo ba kung paano mag-pruning? Hello mga ka-agri. Sa video na to, ituturo ko po sa inyo yung paraan ng pag-pruning sa iba't ibang tanim. At ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung bakit magkakaiba yung pruning technique ng mga farmer. Coming up. Nandito tayo ngayon sa aking space farm, yung Small Productive Area in Control Environment na project po natin. So maliit lang siya pero napakaraming tanim po nito. So dito ko po ipapakita yung iba't ibang klase ng pagpupruning. Unahin po natin dito sa Thai basil. Ang in-harvest po natin dito sa Thai basil ay yung mga dahon. So para maparami natin yung dahon, ang technique po dito, paparamihin natin yung kanyang sanga. So aalisin natin yung growth point, yung pinakatalbos. Putulin nyo lang po yan. Alisin nyo lang pati itong isa. So, mangyayari po dyan, pag inalis nyo yung talbos, tutubuan po siya ng panibagong side shoots dito sa mga balikat. Yan, magsasanga siya ng magsasanga. So, magmumultiply yung ating basil. So, yan po yung paraan para maparami natin yung mga dahon. At mapipigilan din po ng pag-pruning natin or yung pag-aalis natin ng talbos na mapunta siya sa flowering stage. Kasi pag nagbulaklak po yan, papangit na yung mga dahon. Hindi mo na mapapakinabangan. Ang ma-harvest mo naman doon ay mga seeds na pwedeng ipantanim sa susunod na season. Dito naman tayo sa kamatis. Dito po ang pag-pruning natin ay nakadepende sa klase ng kamatis. Kung yung tinanim po ninyo ay determinate, yung mga short term variety, tumataas lang po ito ng mga 100 to 120 cm. So mababa lang siya at bushy. So yan po kahit hindi natin alisin yung mga suckers. Pero pagdating naman sa mga indeterminate tulad ng mga cherry tomato, yan ay mga vine type tomato, humahaba siya ng humahaba. So dyan po pwede tayo magbawas ng mga side shoots kasi pahahabain natin yung ating kamatis. Pero dito, nakadepende naman yan sa klase ng trellis o ng support ng kamatis. Kung yung support po ninyo ay tulad dito sa ginawa ko, meron akong bakal paikot, tapos meron akong stick na nakatusok dyan. Dyan ko kasi itatali yung cherry tomato pagka lumalaki na siya. Tapos ito additional support lang. Yung iba kasi dalawa yung pinapatubo nila na pinaka main line or pinaka main stem ng cherry tomato. Kaya dalawa yung tali na nilalagay po nila. So since maliit pa itong cherry natin, ang pwede natin i-prune dito yung mga dahon po sa ilalim. Yan, babawasan natin siya. Kailangan natin alisin yung mga dahon dyan sa lower part. Kasi po yung mga dahon na yan napakalapit sa lupa. Kaya pag nagdidilig tayo or umuulan, tumatalsik po yung mga putik, no? Nagbibuild yung mga bakterya, yung mga fungus doon sa mga dahon. Kaya mabilis pong kumakalat yung sakit. So kailangan po alisin natin yung mga nasa lower part. So pati po yung suckers din, kung may tumubo dyan na suckers tulad nito. Yan. So alisin natin kasi masyadong malapit sa lupa. So yung mga suckers na papatubuin natin dito sa cherry o sa vine type, itong nasa taas na. So dito naman sa determinate tomato, nagkaroon na ng mga fungus yung dahon kasi malapit siya sa lupa. Nung umuulan or pag nagdidilig tayo, tumatalsik. Kaya mabilis po kumalat yung mga fungus. So kailangan po alisin yan. And bago natin gamitin ulit yung ating pang-prune, kailangan natin siya i-sanitize. Yung mga pwede natin gamitin, yung alcohol, yung hydrogen peroxide, or yung tubig na may sunrox. Yan. So para po hindi kumalat kung meron man tayong magupit na may sakit. Yan. So basta tandaan natin, every time na lilipat kayo ng tanim, kailangan lagi mag-disinfect. So alisin nyo lang po yung mga dahon na yan sa baba. Ang maganda dito, nakaka-circulate na yung hangin, nakaka-penetrate na rin po yung sunlight, mabilis pong matuyo yung surface at hindi siya pamahaya ng mga fungus. So ito yung determinate, hindi natin siya aalisan ng suckers kasi mabababa lang po kasi yung ganitong variety. Tapos yung mga pinag-alisan, huwag nyo po ikakalat kasi pwede pong kumalat yung sakit dito sa inyong garden. Pwede nyo siyang ibaon sa lupa or sunugin.
Next ay yung talong. So dito po maraming mga pruning technique na ginagawa yung mga farmer. Yung iba, ang ginagawa po nila, tinatappings nila, inaalis nila yung talbos para dumami yung sanga ng talong. So depende rin po yan sa type ng support nila, depende rin sa distansya ng mga talong. Yung iba naman nagwa-Y pruning, yung letter Y. So lahat po ng nasa baba ng letter Y inaalis nila. Pero dito sa tanim natin, hindi pa natin siya ipupruning. Hintayin natin na lumabas yung unang bulaklak or unang bunga, then aalisin natin yon. Tapos mula doon sa bulaklak at bunga na yon, pababa ay aalisin natin mga dahon at sanga. So lahat ng matitira dapat doon na sa above ng unang bunga niya. Dito naman sa matandang talong, so alisin lang natin yung mga tuyo na sanga. Ito useless na yan. Ito sa baba. Tapos yung mga dahon na may mga sira. Yan, tulad nito, may mga sakit na. Alisin na natin para hindi kumalat yung sakit sa tanim. Dito naman sa sitaw, ganun din. Ang aalisin natin yung nasa baba, yung mga vines, yung mga dahon para makapenetrate po yung sunlight, tapos yung concentration ng growth dun po sa taas, kasi ito po ay pinagapang natin sa trellis. So dito may mga nakita akong leaf miner ito. So yung pwede natin gawin dyan, pwede nyo po siyang tirisin para mamatay yung larvae. Yan, mapapansin nyo po pag pinisil nyo siya, after few days matutuyo. So ibig sabihin namatay yung larvae na yan. Pero pwede nyo rin siyang alisin kung marami na pong kinainan dun sa dahon, kasi useless na yung dahon. Meron pa isa. Yan. So, since maliit lang, pwede natin siyang pisilin lang. Pwede nyo rin po ito i-top pruning, alisin yung pinakatalbos para magsanga siya na magsanga. So nakadepende pa rin yan sa inyong pagkapangan. Ito, 3 naman po yung nakatanim dito sa container, kaya hahayaan ko na lang na mubo yung mga side shoots. Pero yung side shoots dito sa baba na sumasaya dun sa lupa, yun yung kailangan natin alisin. Dito naman po sa alugbate, alisin natin yung pinakatalbos para magsanga siya na magsanga. Yan, papakapalin natin siya dito sa ating pagkapangan para marami tayong ma-harvest na dahon. Tapos pag malaki na yung alugbate, tuloy-tuloy lang po yung pagtanggal natin ng mga dahon para hindi siya tubuan ng mga bunga, para mas maganda at marami tayong ma-harvest na mga dahon. Kasi pag naglabasan na po yung mga bunga niya, bagal na po yung pag-produce niya ng dahon. Ito namang alugbate na to, ayan, marami yung nakatanim dyan sa isang paso. Harvest lang ako dito ng mga dahon, gagamitin na namin sa kitchen. Dito naman sa sili, ito po ay Taiwan chili. So ito po, hintayin ko lang na magkaroon siya ng 8 to 10 na dahon. Tapos aalisin ko rin yung talbos para tubuan siya ng maraming sanga. So yan po yung gagawin natin dito sa mga sili. Tapos dito naman sa sili na to, ito yung ating labuyo. Babawasan ko lang siya ng mga talbos para medyo kumapal, kasi manipis yung tanim natin na sili. Bawasan lang natin, masyado siyang mataas para dumami yung kanyang sanga. Dito naman sa kalamansi, alisin natin yung mga tuyong sanga, tapos yung mga suckers, yung mga sanga na irregular yung shape, na may mga tinik. Yan, ito tulad nito, maliit pa. Ito. Malakas po kasi kumuha yan ng nutrients kahit nagbubunga siya, pero sayang yung binibigay nating abono dito sa mga suckers na to. Kahit po may bunga, alisin nyo pa rin, kasi konti lang yan. Magbubunga siya pero konti lang yung kanyang ibubunga. Iba yung itsura ng sanga niya. Linisin lang natin itong kalamansi. Ang dami niya pong bunga. Ito yung mga bulaklak na karaan. Nabubuo na, maliliit na sila. Ang dami. Itong isa nagbubulaklak pa, tuloy-tuloy pa rin.
Ito naman pong Brazilian spinach, ganun din. Alisin natin yung talbos niya para kumapal siya ng kumapal. Dumami yung kanyang sanga. Pati yung mga tuyong sanga, alisin na natin. Useless na yan. Itong isa nakatanim dito sa container. Ito yung dito sa may gulong. Dito sa mga dahon sibuyas, wala naman tayong kailangan i-pruning dito. Pag nagtanim lang tayo, ihiwalay nyo po siya para hindi mamayat yung mga dahon sibuyas. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!